Okay, so God is good all the time. Okay, so praise the Lord. Naroon daghan kay kao bisita. Ako dahil ito ginawa personally ako mga ka-workmate nagikan sa Giant, nagikan sila sa nagkalilahi na branches sa Giant. Sa Lapu-Lapu, sa Cordova, sa Birama, Alisay, and wala. Sa admin. Sa admin po. So, karoon na pagsunan, ang topic na akong pagdadadon is usa siya sa topic sa atong The Days of Prayers. Ang ika-fourth nga topic sa atong The Days of Ay, dito. Irugid na. So, title natin sunan Unanswered Prayers and Faith. So, ako'y himo hapon na slides pero alanganin na sa time kay pagbasa pa lang ako alas 3 kapin na nahuman. So, dili na yun madala sa time. So, gano'n, atong tunan atong paluon kung sa niya mga unanswered prayers and faith. So, ang atong kay text, makita sa Isaiah 40 verse 31. Sa atong ipasa na inano, but those who wait on the Lord shall renew their strength. So, it's all about waiting, matiksunan. And, waiting is not fun. So, who likes waiting? Isa din sa inyo habi, ganahan na magpaabot. Wala. Wala. Okay, so, depende po, no? Next time, depende sa atong ginapaabot. Waiting is the hardest things we do in life. Kaysa karang mga panahon, magigsunan, we are living in the kanang paspas na ba? Automatic na kanang daghan na ang kanang mga automatic dili sa atong butan karon. And like waiting feels like wasted of time. Murag si kasi kung panahon lang. And then dali na jud kay ta kanang we are so impatient pag-abot sa kanang mga linya-linya sa traffic light. No, kana di ba? Sa nagdadali ka, impatient jud kay ka, nagdadali na jud kay ka masuko. So, many of us have prayed for something. So, isa din sa inyo nagdaghan kayo mga ipangampo sa Ginoo, ipangayo sa Ginoo. So, daghan kayo, no, itatanan sa pag-ampo. Siguro tanda, the Lord, ayaw sa akong sakit. Lord, tagai ko ingani trabaho, tagai ko kwarta, need din na ko ni. But mga taigsunan, it seems like ang langit ba? It seems like walay answer ang Ginoo sa atong mga pag-ampo. So have you ever asked God, Lord, nganong wala na din ko gitubag ang pag-ampo, Lord, na pinanglanan nato nako. Hindi kayo ko nako, Lord. So have you ever asked God? Or wala yun? Tanan ba ang pag-ampo ninyo gitubag sa Ginoo? Okay, wala. So wala sa panautan sa Ginoo ano man, Lord. Okay, very good. So ako lang. Alone, ako lang yung ay. Pero mga kaigsunan sa Bible na ay daghan ng mga examples of people who waited for God's answer. So ang first mga kaigsunan, no, si Abraham. So si Abraham mga kaigsunan, ipromisahan siya sa Ginoo anak. So ipromisahan siya sa Ginoo anak, gipangayo na siya ni Abraham. Bata pa si Abraham katong time, gipangayo sa Ginoo anak, pero murag walay answer. So kabalo ko pinakatuig gitubag sa Ginoo
So 25 years. 25 years mga kaigsunan, nagbulat si Abraham para nga magkaanak sila. So after 25 years, natagaan sila o anak. Then si Moses. Si Moses mga kaigsunan, 40 years ang ilang ipaabot before intervene sa ilaha dito sa Egypt na before sila nakagawas 40 years sila ipaabot nga kanang isang tugid na haiba nga ipagawa sila sa Ginoo sa Egypt. So imagine kung kita siguro na daghan na kayo pa ang mga questions. So wala kayong panahon, daghan kayo mga questions na they can talk sa Ginoo personally ba? Madugan nila, no? Then si Joseph na kaigsunan, nahimo siya ng usa ka slave dito sa Egypt. Nag-usap na siya ka priso dito before siya nahimo nga ruler. So, daghan kayo mga process before na-intervene yun sa ilaha mga kaigsunan. Si Hannah mga kaigsunan, usap siya ka example na nagpaabot po. And naghahanap o example yung sa tuwa na Ginoo ay ang pagpaabot sa Ginoo, ang pagpaabot sa pag-intervene sa Ginoo, dili jud sayon. Dili jud siya kanang kuan lang ba? Dili nasa iyo lang ang gapaabot ka o wala lang hitabo. Dili nga na daghan ng mga panghitabo while you are waiting sa pag-intervene sa Ginoo. Pero ang hanap mga kaigsunan, nagatos siya kay ang ban na ay ang asawa sa iyang duwa ba sila ang bana ay ang asawa ay duwa sila ka asawa. So ang usang asawa niya kanan ay anak dan siya ay wala. So imagine the feeling nga kanang ikaw ang attention sa imong bana wala sa imong ayaw tungod kay sa pikas kinaan sa anak dito so dito yung attention. Gaselo si Hannah kaigsunan. And kung ato masahan sa story ni Hannah, mabasa na ito diha na si Hannah wala na nagkaon, nagsige na lang siya nila. Tungod sa kasakit sa iyang gibati. Nag-ampo siya sa Ginoo nga Lord, pagari ko, anak, kay kung ihatag niyo ni Lord sa akwa ang anak, ako ni siyang paalagaron ka mo. And nag-bargaining mga kaigsunan, nag-bargain siya sa Ginoo, Lord, pagari ko, ihatag niyo siya na ako, sa iyong habalik, if ever itagaan niyo mo. So, kaya ba, sakit tayo, it's ingat rin not a fun place to wait for God's intervention. Not a fun place din. Ilaghan kayo mga pagsulay na panahon na. So, ingat rin, no? But if this great man of faith had to wait, so katong mga example natin is na nakapaabot din sila sa Ginoo, why should we expect God to answer us instantly? God is working behind the scenes. So, though waiting challenges our patience, the Bible says that one characteristic of God's people is patience. So, usa sa characteristic din mga kaigsunan sa anak sa Ginoo, mapasinsahon. So, kung kita mga kaigsunan, dili ta mapasinsahon, wala tayong patience. Matawag ba ang anak sa Ginoo? Ha? Dili. So, ang kaning waiting
makilala nato kung kinsa gyud or kinsa ba gyud na ang Ginoo. And sa kanang panahon, kung makilala na nato atong kaugalingon, ready o ang Ginoo, ready na ta na ma-receive ang atong gipangayon sa Ginoo. So, to every sincere prayer, an answer will come. It may not come just as you desire or at the time you look for it, but it will come in the way and at the time that will best meet your need. So the prayers you offer in loneliness, in weariness, in trial, God answers, not always according to your expectations, but always for your good. So, ingat pa sa message to young people, page, paragraph 250. So, means nga kaisunan that patience and prayer go hand in hand. So, partner din na sila mga kaisunan. So, while waiting, kita mga kaisunan, atong ipadayon ang pagsalig sa Ginoo through prayer. Ingat din, no? God's time is the best time. Yes, mga kaisunan. God knows what is best for us, even if it doesn't come at the time we expected. So, when we humble ourselves and present our need in clear, specific way, acknowledging our total dependence on God, He answers. So, yung mga mga kaisunan, when we pray, kung muampo ganito sa Ginoo mga kaisunan mo, ampo ta nga, kung ganahan dito no, nga, kung bagoy, yun sa Ginoo ang atong mga pag-ampo, muampo dito na, Lord, please search or i-cleanse, Lord, ang akong heart o ang akong mind. Kuhaan ang pride sa akong tagipusoon. Kaya, pagtagay ko ang goal ng heart, Lord. And i-acknowledge na to na we are just depending on Him. So, God always hears us, but He doesn't always right away. Kaya nga naman mga kaisunan, Ginoo, nakikita mo na siya, He knows the future. Kapano siya kung saan atong future. Na nakita niya ang biggest picture sa atong kinabuhi. He always hears, but He doesn't always answer right away. Kaya naman, so sometimes, brothers and sisters, God allows us to expose or to exert efforts, no? I-allow sa Ginoo na mo exert ta of effort and gamiton na to kung sa pa ang mga resources na pwede na to gamiton before siya mo-intervene. Kaya naman mga kaisunan, because if He answered directly, basin niya ba kita sa itong kaugalingon, makaingon ta na nakaya naman di ay na ako. I-credit na ito ba sa itong kaugalingon nga ako na yun ni. Kaya na yun na ako ni. Nga instead ba nga, yes, I thank you Lord, na kaya na yun ako. Nga na unta, pero ako na yun ni. Nga na ako ano, basin nga na ba nga instead na glorify natin ang atuan mo kaugalingon ng atong glorify. So, by waiting mga kaigsunan, we realize that it was God, no? Sa kanang waiting period ng kapagsalin ko, sa kanang mga pagsulay na itong na-experience sa matag-adlaw, hana ito ba ma-realize na it was truly God who intervened. It was truly God who made the way. And it was truly God who provided us sa atong mga kinahanglan, and not our own strength, not our own abilities. Kaya kung wala ang Ginoo makikita na wala good. So namin ako, kanang isa ka, kuan ba, experience on how God makarelate to kami, and then ganihang buntag, ganihang buntag, sa'yo kayo magmata,
pag-study mga kaigsunan, nagbasa ko nakahilak, particular na akong hilaka. As in, ako lang usa dito. Okay? Ako lang isa dito sa gawas, nahilak ko. Tuwag kayo nakarelate ko ba ng kanang gi-allow yun gani sa Ginoo nga ubuson sa Jud ko ba? Kanang ubuson sa Jud ko, lunyakon Jud ko, nga gamiton yun na ako ang kanan para lang yun na before siya mo-intervene. Kay last 2 years ago mga kaigsunan, nagkasakit ang akong brother and then until grabe siya na akong pagampo. Grabe ka lisod kay isa siya tuig nga nagsakit. Isa siya tuig sa hospital. So, feeling ko, kapag na time, hate na kayo. Utok, lawas, kwarta, wala na doon. Kapoy na pa. Kapoy na kayo. And then, in the end, wala na rin hapon, useless. Useless ang pagpalingkamutod kay nawala rin hapon siya. Nawala siya. Sakit dyan kayo mga kaigsunan. And then, ang sunod na pagkapangitabo, after a week na namatay siya, nilubong siya, balik ko rin sa Cebu. After a week, ako na maglulong, namatay sa balay. Dara naman po sila gagastay sa mga. Reason mga kaigsunan is that after sa ako lulo, 89 years old na siya, gulang na siya kayo, and then, na-shock siya ba na pag naabot sa balay, nailumon, nakitay ako ba na dito sa sulod. Na-shock siya, nakita ko, wala daw siya kahibaw. Wala siya kahibaw na yung namatay sa rason. Wala siya kahibaw. Pagkahibaw na yung iksunan, pagkakita niya, wala na siya nagkamkaon. Wala siya ligo-ligo. As in, wala na siya. Ang mga ito, pagkasunod, Domingo, doon siya na pwede namatay. Di balik na sa ko. And then, after akong tatay na po na magkasakit, kaya na-operahan na siya sa bato sa iyong kidney. And then, ako ba, hulog-hulog na. Ngayon ko na, Lord, hulog na Jud, wala na yun. Hindi ko na kaya. Dito na ako ba na-realize na gihatod na ako tanan sa Ginoo, kaya wala na Jud ko yung mahimog yun. Pero ako Jud sa Ginoo, Lord, wala na Jud ko yung mahimog. Pero dili ko gusto, Lord, na imong walawan, wala akong tatay. Sakit pa kayo sa dugan, may tuwa ka po kang maniwala. Amana na, kanang, Lord, ikaw na bahala. Ikaw na bahala, Lord. Wala na Diyos ko yung mahimog. Wala na yun, okay? Wala na may kwarta man. So, nakita po mga kaigsunan, kanang sa akong pag-ampo pa sa iya ha, dugan man pagbaya ang pag-ampo sa iya ha, since siguro itugyan din ako sa Ginoo sa iya tanan after na pagkamatay sa magulang, ito nag-start na nagkasakit na siya. Tungkol sa hospital, lisod kayo ang pagpamili, ano ba? Lisod kayo dito, lawig kayo na stay dito. So dito na, nag-apot ako sa Ginoo, Lord, ikaw bahala, wala na yun. Pero Lord, ayaw lang po siya, tubod na kuhaon mo siya sa mua. Moto. Pagka-December na kaigsunan, July, December, until December, na-answer yun ang mga pag-ampo. Nakanaliit ko ba? Humutod ka. I-exert din mo tanan yung mga efforts, resources, tanan-tanan yun. Before siya ma-intervene. So, mga nakitabo na ni-intervene yun ang Ginoo nga kaigsunan and good news na perahan siya, December may naka-casket sa operation. Pero March na siya na-operahan tungkol sa kadaghan sa niya ba. Pero from December until March, wala na siya
nakapilog sakit kay tagaan na siya og tambal sa doktor. Pero before wala ko siya tagaan og tambal. Tapos gito niya pag-ihi, nasakit kayo ba? Sakit yung terestanan niya. Ihi nga dugo, apil ang dugo. So, mawala ba kay sunan, before mo intervene mo, i-allow niya na mahurot na para ma-realize na to na it is truly Him na nag-provide, it is truly Him na nag-intervene, no? And dili ang ito ang kusog lang alone. Kaya kung kita na wala siya tayo mahimo, maluya kita ang kita ng yun. And then, good rin mga kaigsunan, when we see no possible way to solve a crisis, God says a word. And something that we never could have imagined happens. So ang inyong mga kaigsunan, instead of proving na powerful today ang inyong mga kaigsunan, He has the power to change any situations. So sa mga sitwasyon sa itong kinabuhi karon, ang Ginoo na yung power to change that situation into sa kanyang situation na comfortable ta. Ato lang wala mga kaigsunan, no? Think about the Israelites na before, after they come out from Egypt, mga kaigsunan, ang sabi nahitabo sa ilahan. Na-trap sila mga kaigsunan. Sa luyo nila, sa ilang likuran, na ang mga Egyptians, mga armies sa Egyptians. Ang sa ilang atubangan sa dito, dagat na kaigsunan. So, what happened? Kung hindi sila matawag sa Ginoo, wala sila mahimo ato mga kaigsunan. But Moses prayed to God mga kaigsunan, and usa lang kapulong sa Ginoo, i-instruct niya ka Moses. And what happened? The sea parted. Natuna ang sea, ang dagat mga kaigsunan. So that's why ang Ginoo nagingon sa Jeremiah 33 verse 3, Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. So, may kanang tubag sa Ginoo mga kaigsunan sa pamlaki na kanang wala na rin nato na-expect. Nindot kayo na siya na feeling ba? Na kaya hatagan ka sa Ginoo sa kanang ipangayo mo, nalimtanan mo, pero dihatag niya sa insakto nga panahon. So you are called to know the love of God. Ephesians 3 verse 19. So, you are called to know the love of God. God wants us to experience His deep love and endless love, mga kaigsunan. Ang ihang gugma, mao na siya ang pinaka-importante yun na butang na dapat nato yun mahibaluan, mga kaigsunan. Okay, the more ma-understand or masabtan nato kung unsang ang gugma sa Ginoo, the more na ma-strengthen ang atong faith diha kaniya. And that's why i-remind that we should focus on God, remembering His love, His promises, and sa ihang pagtabang sa tuwa sa mga niagi na ba sa itong kinabuhi. Ato na siya una-unahon. So ito sa Isaiah 26 verse 3, You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you. So when we fix our eyes on Jesus, mga kaigsunan, ang saman, ang mahitabo, mga kaigsunan, dili na ito ma-overwhelm sa kanyang mga fear, mga worries, mga challenges, mga stress, mga kaigsunan. So, makarealize ko ba na ngayon ako ba
our mind fixed on God alone, mga kaigsunan. And God knows the future. He cares for you, but He also cares for others. Balik na lang dyan. Ginoo mga kaigsunan, no? Mautinhan ingon ako na God knows everything sa atong kinabuhi, including our future. So, ingon yan, He loves and cares for us, for you, but He cares for others also. So that's why sometimes wala dahil pinatubag sa Ginoo na itong mga kipangayo, iampo siya ha. Dili tungkol kay i-ignore sa Ginoo. But because mga kaigsunan, nakita niya ang future na to. Nakahibalo siya sa kung saan mahitabo. So naa siya much better na plano para sa atua. There are many things in life that won't make sense to us now. So, tinuod yun, daghan kayo mga pangitapos itong kinabuhi karon, mga butang, something, wala na to. Okay, di na nakasabot. But one day in heaven, my case, so na God will reveal why everything happened the way it did. So, until then, trust that His plans are always for your good. So keep in mind, Jesus didn't come and die to give us a comfortable life on earth. So, wala. Ang Ginoo mga kaigsunan, wala siya na sa kalibutan para tagaan tao kung sa mas easy and comfortable na kinabuhi. It is kalibutan. But He came to save us and prepare us for eternal life. So, yan siya dali para na i-save na niya to prepare us for eternal life, joy. And even sa John 16 verse 33, that we will face trials and difficulties in this world. So, dili na kasayon lang. No, while we're waiting sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan, dili sayon, dili na comfortable ng yung tatari. Daghan kayo tao mga challenges, difficulties na encounter everyday mga kaigsunan. Pero, kani nga mga pag-antos nako karon, no? Wala kayo siguro diri sa atwa kanang wala diri pag-antos ba? Tanan kita, Sir Neil. Tanan si Sir Neil katawag mo. So tanan kita kuan nag-antos. Tanan kita na challenges. Pero mga kaigsunan, kani nga mga pag-antos dili dahil siya useless. Kaya ano man, kani dahil siya mga pag-antos gamit dahil sa parang ma-realize na to na kinahanglan ta mo doon pag yun sa iyahan. Kinahanglan yun ta na doon ta sa iyahan kaya parang hindi ta magluya. Kaya siya man mo ay maghatag strength sa ato siya man ang mong hatag kusog sa ato sa pag-atubang sa battles sa atong kinabuhi. 2 Corinthians 4 verse 17 reminds us that mga problema dili sa kalibutan karon nga atong iatubang temporary lang. Temporary lang siya mga kaigsunan. Pero kung magpadayon ta sa atong pagka-faithful diha kaniya, mao na siya ang rewards na eternal. Kung wala'y katapusan. So, eternal life man, kaigsunan, ang reward natin sa Ginoo sa atua kung kita magpadayon sa pagka-faithful diha sa iyahan. So, no matter what hardships we go through, God is preparing something far greater for us in heaven. So, God is calling you to pray and seek Him, His presence, His plan, His leading. So, Ginoo ka kaigsunan, gusto niya mag-focus ka sa pagkilala sa iyahan, una-una, rather than just asking for something. Sige, pangayo sa iyahan lang. No? Sige lang sa pangayo, pero wala lang nato din siya na
kilala. So instead of only praying for solutions, seek His presence, His guidance, and His plan for your life. So, conclusion na kaigsunan, when we truly know God, we will trust Him more. That's why He invites us to give Him all our worries and wait patiently for His perfect timing. Kaya nga naman mga kaigsunan, ang Ginoo nakahibalo kung saan maayo para sa ato. Once again, good morning mga kapisa.